Ayan, isang magandang hapon po sa bawat isa na nariyan po sa ating live na nanonood. Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa. Tunay ngang ang Diyos ay lagi pong mabuti sa ating mga buhay kahit na ano po ang ating mga sitwasyon. Ano po? Kahit na ano man po ang ating mga nararanasan, God is always good. Amen po ba? Yan. Magandang hapon po sa bawat isa sa ating pong mga nariyan po na nanonood at kay Sister Maria Razo, good afternoon po. Kay Sister Rosemary Socias, magandang hapon po sa inyo mga kapatid. Sa aking ina, si Nanay Ginia at sa mga hahabol pa po sa hapong ito mga kapatid, samahan po muli ninyo kami sa atin pong pabulay-bulay ng mga salita ng ating Panginoon na ito po ang magbibigay ng kalakasan sa atin. Ito po ang magiging tandao sa ating buhay. Ito po ang ating magiging kalakasan sa bawat panahon, sa bawat season ng ating buhay sapagkat ang ating pong buhay ay hindi lamang puro saya, di ba? Kundi marami din po tayong mga hinaharap sa ating buhay. We have so many challenges in our lives. Amen? Ayan mga kapatid, share na po, like po ang ating video at i-share po natin sa ating mga mahal sa buhay, no? Hallelujah, isang mapagpalang hapon po kay Pastor Dong at Pastor May. Naroon po, wala ding kapaguran, ano, sa kanila pong pagtugon sa panawagan ng Panginoon sa kanilang mga buhay kung saan-saan dinadala sila saan-saang bansa upang patuloy na ihayag ang kabutihan ng Panginoon Salamat sa inyong buhay, patuloy po kayong samahan at pagpalain. Ganun din sa aming magulang na si Pastor Ates Pacos na nasa Australia din po ngayon. Salamat din po sa Panginoon sa patuloy na pagpapala at pag-iingat sa inyong mga buhay. At sa lahat ng atin pong mga kasama dyan, ng mga kapastoran, magandang hapon po sa inyong lahat. Hallelujah. Nawa po mga kapatid, bagaman sa mga oras na ito ay masarap po matulog. Pero kung makatok po ang aming puso na kami po ay inyong samahan at huwag niyo po kaming tutulugan. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Aming amang Diyos na makapangyarihan. O God, patuloy po kami nagpupuri, nagpapasalamat sapagkat Ikaw ay Diyos na mabuti sa lahat ng panahon. Ikaw ay tapat mula noon hanggang ngayon sa aming mga buhay. Lord, we pray, Father God, that as we continue, Father God, to worship your name through listening in your words, Panginoon, this afternoon. Lord, we pray na ikaw ang Diyos na nakakatagpo sa bawat isa sa amin. Sa mga tao po, Panginoon, na makakarinig ng iyo po, Panginoong palatuntunang ito, na makakakinig ng iyong mga salita. Lord, ikaw na po, Panginoon, ang patuloy na mangusap sa kanila. Ikaw ang patuloy na kumatagpo sa kanila. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na magpala sa bawat isa, Panginoon, na nakikinig. Lalo't higit sa lahat sa iyong lingkod na iyong gagamitin, Panginoon, upang patuloy na maipahayag ang iyong kabutihan, Panginoon. Saan mang sulok ng mundo, Panginoon. Saan mang bansa, Panginoon, O Diyos. Lord, salamat, Panginoon. Patuloy mo pagpalain ang buong maghapong ito na ikaw lamang amin po, Panginoon, pinararangalan at wala na pong iba. Kaya marami pong salamat, Banal na Espiritu Santo, sa iyong pangunguna, sa iyo pong paghipo sa puso ng bawat mga nakikinig sa mga oras na ito. Lord, salamat po na habang kami ay nakikinig, kami ay matututo, at kami po, Panginoon, O God, ay masisiyahan, Lord God, sa iyong presensya. Hindi po kami, Panginoon, Lord, makakaramdam ng antok, Panginoon. Bagaman ang bawat isa, Panginoon, alam ko na may mga kanya-kanya ding hinaharap, may mga kanya-kanyang kabisihan sa buhay. Pero Lord, tapat ka at dakila sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Ama, sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ayan, muli po mga kapatid, isang pinagpalang hapon sa bawat isa. Yan, no? Purihin ang Panginoon. Hello, Sister Rosemary.
Socias, ang ating mga kapatid na walang sawa sa pagsusubaybay, no? Mapa 24/7, DLS at lahat na ng platform, no? Ng programa ng Panginoon na nariyan palagi upang tayo ay samahan. Kaya, hallelujah! Handa na po ba ang bawat isa sa atin, mga kapatid? Nariyan na po ba ang ating pong pandinig at ang ating puso ay atin na po bang itinuon, ano? Hallelujah. At ang atin pong pag-aaralan sa hapong ito ay walang iba kundi ang living in victory. Hallelujah. Napakaganda po ang atin pong pag-aaralan ngayon, mga kapatid. Sapagkat pinili tayo ng Panginoon. Bawat isa sa atin ay pinili ng Panginoon upang magtagumpay. At hindi lamang pinili tayo upang magtagumpay, kundi pinili din niya tayo upang araw-araw sa ating buhay ay mamumuhay tayo ng may katagumpayan sa ating buhay. Amen po ba? Hallelujah! Purihin po ang Panginoon sa kanya pong kabutihan sa atin sapagkat simula nang ibinigay ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak, na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus at nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. Tinapos na ang lahat ng mga kasalanan, tinapos na niya ang lahat ng mga pakana ng kasalanan sa ating buhay, ng kaaway sa ating buhay. 2,000 years ago, talagang inilaan ng Panginoon ang kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak para lamang sa kalayaan mo at sa kalayaan ko. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang gusto ng Panginoon sa bawat panahon, sa bawat pagkakataon, sapagkat sa ating pong buhay habang tayo po ay naririto sa mundong ito, ay hindi po tayo ligtas sa anumang mga challenges sa buhay. Kundi nga po, habang tayo sumusunod sa Panginoon, sunod-sunod din ang mga challenges sa ating mga buhay. Pero hindi iyan para pahirapan tayo, kundi iyan ay para tayo ay buuin at pagtibayin, palakasin, lalong palalimin ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Iyon ang layunin ng mga challenges na iyan. Hallelujah. Salamat po. Magandang hapon, Pastor Walter. Sabi ni Pastor, Amen, katagumpayan kasama ang ating Panginoong Jesus. Yes, sapagkat siya po talagang unang nagtagumpay. Pinagtagumpayan niya ang lahat para ikaw din at ako ay magtagumpay sapagkat ito yung gusto ng Panginoon sa atin. No? Yung sa John 10:10 na gusto niyang buhay sa ating buhay na ganap at kasiyasihan. Kung tayo po mga magulang sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay, gusto natin silang bigyan ng maayos na pamumuhay, lalo't higit ang Panginoon po na ating pinaglilingkuran. Naniniwala po ba tayo mga kapatid? No? Talagang kung ang tao, sabi nga, kung ang tao ay may magandang plano sa buhay, higit ang Panginoon. Diba? Kasi sabi nga niya, for I alone knows the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Isipin mo yan mga kapatid. Yan ang mga magandang plano ng Diyos sa atin. Yan ang dakilang plano ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya nga mga kapatid, ikaw at ako ay binili sa napakamahal na halaga, napakalaking halaga, hindi basta-basta, para lamang makalaya tayo doon sa bitag ng kasalanan na kung saan doon tayo nakalugmok, ang bawat isa sa atin, na walang exempted. Amen po ba? Hallelujah. Yan, magandang hapon po, Sister Josephine Tablizo. Magandang hapon po sa inyo, Sister Shoni Atienza. Magandang hapon po sa inyo dyan, Nay. Hallelujah. At sa mga susunod pa po na darating, na nasasama sa atin pong pag-aaral sa hapon ito. Magandang hapon po sa inyong lahat.
Hallelujah. At patuloy po tayo sa ating pong pinag-aaralan. Ano? So, living in victory. Sabi po sa kanyang mga salita, it is for freedom that Christ has set free. Stand firm, then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Sabi sa Tagalog, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin pang muli. Yan. Yan ang sabi ng Galatians 5 verse 1. Sapagkat tayo ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, no, doon sa ginawa niya, doon sa krus ng Kalbaryo, ikaw at ako ay pinalaya na ng Panginoon. No? Pinalaya tayo ng Panginoon. Hallelujah. Ayan ang aking magulang. Isang pinagpalang hapon po, Pastor Ates. Magandang hapon po sa inyo dyan. Patuloy kayong ingatan at pagpalain ng ating Panginoon. Magandang hapon po, Sister Gloria Torres. Yan. Purihin ang Panginoon po sa buhay ng bawat isa sa atin. Ayan. Kaya, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin pang muli. So ikaw at ako mga kapatid, tayo tinubos ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Pinili tayo ng Diyos para ikaw at ako'y maging malaya. At hindi lamang nagtatapos na tayo ay malaya. Ang gusto ng Panginoon, manatili kang malaya. Amen po ba? Sa hindi po nang tinanggap natin si Kristo sa ating puso at ginawa natin siyang Diyos sa ating mga buhay, hindi po doon lamang nagtatapos. Na nasasabi natin, ay ligtas na ako. Ay ako'y pinalaya na ng Panginoon mula sa karumihan, mula sa mga sakit at karamdaman, mula sa lahat ng aking nararanasan. Hindi lamang nagtatapos doon sapagkat ang gusto ng Panginoon every day, every minute, in every season sa ating buhay, manatili tayong malaya. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Kaya sabi doon, hallelujah, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin pang muli. Ayan, napakalinaw po ng salita ng Diyos na ang gusto ng Panginoon, huwag na po tayong magpaalipin pang muli. Ano? At bakit sinabi ng Panginoon, magpakatatag kayo? Sapagkat habang tayo'y nabubuhay dito sa mundong ito, mga kapatid, kahit na tinanggap mo na si Kristo sa buhay mo at pinalaya ka na ng Panginoon, hindi doon nagtatapos ang lahat ng bagay. Every day sa ating buhay ay meron tayong kakaharapin mga challenges sa ating buhay. May mga pagsubok, may mga temptation, may pakana ng mga diablo na naglipana diyan, di ba? Sabi nga, he is just like a roaring lion waiting for someone to devour, di ba? Yan ang ating kaaway, no? Kaya ang sabi ng Panginoon, magpakatatag ka. Magpakatatag ka at huwag ka nang magpaaliping muli. Ayan. Sapagkat, sabi nga, katulad ng mga pinagaling ng Panginoon, katulad ng mga pinagaling ng mga naunang mananampalataya sa Biblia, sinasabi doon sa isang paralitiko, sabi niya doon, magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama. Sa English, ang sabi doon, see, you are well again. Stop sinning or something worse may happen to you. John 5:14. Nung tayo pinalaya ng Panginoon sa atin pong mga buhay, sabi niya doon sa Galatians 5:1, huwag na tayong magpaalipin pang muli. Bakit? Sapagkat ang John 5 ay nagsasabi, pag ikaw ay pinalaya ka na ngayon pinalaya ka na ng Panginoon, ang sabi doon, huwag ka nang magkasala pang muli. Ayan. At baka may mangyari pa sa iyo na lalo pang masama.
Ayan ang nakakatakot. Ano mga kapatid? Hallelujah. Pag tayo pala'y naranasan na natin ang kalayaan mula sa ating Panginoon, huwag na talaga nating balikan ang ating ang buhay natin noon. Nang hindi pa tayo malaya, nung tayo nakagapos pa. At ngayon na ikaw ay pinalaya na ng Panginoon, ayaw ng Diyos na babalikan mo pa yun. Bakit? Sabi doon, baka may mangyari pa sa iyong mas higit pa doon. Mas malala. Mas worse. No? Sabi sa kanya. Kaya nakakatakot po mga kapatid. Kailangan po talaga seryosohin natin ang mga bagay na ito. Ang kalayaan na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin ay dapat po nating seryosohin. Sapagkat doon tayo pinili ng Panginoon. Na malakaran natin araw-araw ang ating mga buhay ay lumalakad doon sa kalayaan na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. At walang iba, ang ating kalayaan lamang ay kalayaang sundin ang tunay na kalooban ng Diyos sa atin pong mga buhay. Ba? Dahil marami din pong kalayaan. Pero sabi ng Biblia, wala tayong ibang kalayaan at gagawin, kundi ang sundin ang kalooban ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Kaya huwag ka nang magpaalipin pang muli, sabi ng Panginoon, doon sa kanyang pinagaling. No? Sabi doon, napapansin po ba natin, tuwing magpapagaling siya, no? At pag siya'y nagpagaling, lagi niyang binabalaan. Ayan, humayo ka na. At huwag ka nang magkasala pang muli. Dahil ang atin pong Panginoon, pag nagpagaling, pag nagpagaling siya, ay full pack pa. Pinagaling ang ating espiritu, pinagaling ang lahat sa ating mga buhay. Pag tayo pinalaya ng Panginoon, ng iyon ay ating matatamasa. Kaya ang gusto ng Panginoon, huwag ka nang bumalik pa sa dati mong pinasasadlakan. Live a life victoriously. Hallelujah. Kaya mga kapatid, patuloy tayo. Sabi nga, getting set free is easy. Or getting set free is one thing. But staying free is another thing. Di ba? No? Totoo naman mga kapatid, nung tayo pinalaya ng Panginoon, hindi naman tayo nahirapan Ikaw at ako, tinanggap mo lang, nag-confess ka, tinanggap mo ang Panginoon, pero sino talaga ang nagbata ng lahat ng hirap na iyon? O ng iba kundi ang ating Panginoon. No? Ang Panginoon. Pero ikaw at ako, tumanggap lang tayo. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya, napakadali, no? Getting set free is easy. Pero, ang mahirap doon, yung pamumuhay natin araw-araw, na doon tayo namumuhay sa kalayaan na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Bakit mahirap? Sapagkat everyday nga, we have a challenges in our lives. But, ang Panginoon ay laging nangangako, mga kapatid. Kahit na anuman ang ating mararanasan sa buhay, ang Panginoon ay laging nangangako sa atin. Kailan may hindi niya tayo pababayaan. Amen po ba? Hallelujah. Ang Diyos ay lagi nating kasama. Kapag ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon, makakasama tayo, nakasakasama natin. Sasamahan tayo ng Panginoon hanggang sa dulo. Kaya wala po tayong dapat na ipangamba. Ano? Hallelujah. Getting set free is easy. No? Staying free is hard. But by the grace of God, we will be able to stand firm. Katulad ng sabi niya sa kanyang mga salita. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. So, hindi na tayo muli pang magpaalipin pang muli sa mga kasalanan, sa mga maling ating mga desisyon, maling gawain, maling ating mga ginawa noong tayo ay wala pa sa Panginoon. So sa atin pong
pamumuhay bilang malaya, ano. Kasi sabi nga ng Panginoon, sabi nga doon sa James 4:4, sabi dito, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan, ay kinaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan, ay kaaway ng Diyos. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo, at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos, at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. See? Ito po yung, hallelujah, ito yung katayuan natin po, mga kapatid. Pag tayo ay minahal natin ang nasa sanlibutang ito. Sabi doon, pag minahal natin ang mga bagay sa sanlibutang ito, nagiging kaaway natin ang Panginoon. At doon, diba, sabi nga kanina, pinalaya na tayo sa lahat ng. Kaya nga, ang ating ngayong minamahal ay wala nang iba kundi ang Panginoon. At namumuhay tayo ayon sa kalayaan na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin, na walang iba kundi ang kalayaang gawin ang tunay na kalooban ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Amen. So sa atin pong pamumuhay bilang tayo po ay mga pinalaya na ng Panginoon, palagi po nating tandaan, huwag po nating huwag pong mawala sa ating isip, no, na meron tayong, sabi nga, first, realize you have an enemy who hates you. Yan. Sa ating pamumuhay, kaya nga sabi doon sa una ay stand firm then. No? Kailangan nating magpakatatag. Bakit? Sabi dito, first, we must realize, in living victory, we must always realize that we have an enemy who hates us so much. Akala ng tao, pag minahal natin ang mundo, masaya tayo, okay na to, eto talaga ang buhay, no? Na alam natin, pero hindi nila alam. Hindi natin alam, kapahamakan ito para sa atin. Bakit? Itong kaaway na ito, nagalit na galit sa iyo, lalo na katulad natin sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi talaga siya natutuwa. Kaya nga, double time din siya sa paggawa ng lahat ng pwede niyang gawin para ma-deceive ang bawat tao, para hindi tayo makarating doon sa kalooban ng Panginoon. Kaya, pag tayo ay nagsisikap, no, na gawin ang kalooban ng Panginoon, lalo din naman siyang nagsisikap na mawala ka doon sa focus na iyan. Mawala ka doon sa gawaing iyan sapagkat ayaw niya na mawala ng kakampi. Ayaw niyang ikaw ay mapabuti. Ayaw niyang ikaw ay magiging maayos. Because He hates you. Alam mo mga kapatid, ang tunay na pag-ibig ay wala pong iba, kundi atin lamang po itong matatagpuan mula sa ating Panginoon Jesus. Ito yung tunay na pag-ibig na dapat na maranasan at nanasain ng bawat isa. Kaya nga hindi tayo tumitigil. Ipahayag ang mabuting balita, ipahayag ang pag-ibig ng Diyos, ano? Upang itong kaaway na ito'y wala na siyang mabibiktima pa. Kaya lahat na lang na pwede nating gawin ay ginagawa natin para ating maipahayag ang pag-ibig ng Diyos, sapagkat ang tunay na pag-ibig ay mararanasan lamang natin walang iba kundi sa ating Panginoon lamang, mga kapatid. Sapagkat itong kaaway na ito, akala yata ng tao mabuti. Ang mga ino-offer niya kasi, 'di ba? Ang mga taktika ng kaaway, very subtle, hindi, kung ikaw ay wala sa Panginoon, hindi mo madidiscern. Hindi mo maiisahan ka ng kaaway. Kahit nga minsan tayo na sa Panginoon na, no, naiisahan. Pero salamat sa grasya at habag ng Panginoon sa ating. No, na every time tayo lumapit sa ating Panginoon, nakahanda naman ang Panginoon. Pero ang gusto talaga ng Panginoon, hallelujah, ang gusto ng Panginoon sa atin, manatili ka sa kalayaan.
na ibinigay ng anong kalayaan, kapatid? Kalayaang maranasan mo ang tunay at totoong pag-ibig. Kalayaang maranasan mo ang magandang plano ng Panginoon sa buhay mo. Kalayaang maranasan mo ang tunay na kapangyarihan at kadakilaan ng Panginoon sa buhay mo at sa buhay. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Sabi nga, magandang hapon sa ating mga kapatid. Si Pastora Jenny Rose. Excuse po. No? Ating mga kapatid, Clifton, Manila. Sabi, magandang hapon sa DLS. Ayan, magandang hapon din po. Cheryl Gervasio. Hallelujah. Si Brother Larry Bautista, hello po sa inyong lahat dyan na nakikinig. Pinagpala na po tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Yan. Ulitin ko mga kapatid. Ang kalayaan na gusto ng Panginoon sa atin, ang kalayaang maranasan natin, ang buhay na ganap at kasiyasiya na gusto ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Kaya, habang tayo'y lumalakad, namumuhay, while we are living in victory, always put in your mind that you have an enemy who hates you. Kasi, pag lagi din nating pag aware tayo na merong ganyan, nakahanda po tayo. Lagi tayong nakahanda sa mga pwede niyang gawin. Lagi natin, iisip natin ng parang hindi na ito ang kalooban ng Panginoon. Ito'y pakanaan ng kaaway para ako'y madistract doon sa gusto ng Panginoon sa akin. Na yun ang aking mararanasan. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ay mga kapatid, sabi nga, Satan wants to steal your joy and ruin your life. Kaya nga, pag nakakakita tayo ng mga wala pa sa Panginoon, nahabag tayo. Kasi alam natin kung ano ang pupuntahan ng isang taong wala kay Kristo. Wasak talaga. Kapahamakan. Sapagkat Satan wants to steal your joy and ruin your life. Ito yung mga gusto niyang gawin sa atin po. Kaya nga, walang sawa ang Panginoon, ang Banal na Espiritu, ang mga anak, ang mga lingkod ng Diyos na nagpapaalala sa atin sa mga bagay na ito. Na lagi tayong magiging mapagbantay, lagi tayong aware na merong kaaway na naglilipana diyan, na gumagawa, naghahanap ng masisiksikan, no? Gumagawa ng paraan para tayo'y madiskaril. Gumagawa siya ng mga taktika niya na minsan hindi na malimit. Yung mga taktika niya ay hindi ang tawag do, hindi na very subtle, hindi halata. Yan. Kaya talagang lalo tayo magiging matalino para yung kalooban ng Panginoon na kanya pong gusto sa atin ay ating maranasan na patuloy. Satan wants to steal your joy and ruin your life, your relationships, and your loved ones. Kahit saan po ngayon mga kapatid, basta wala sa Panginoon. Kahit saan natin nakikita, kapitbahay tayo, magulo ang buhay. May mga napapanood tayo sa TV, ang gulo, magugulo. Diba? Talaga. Kasi sabi nga, pasama na ng pasama ang panahon. Kasi ito yung gusto ng kaaway. Wasakin ang pagkakaisa sa inyong loob ng tahanan, kayo'y nagkakaisa, may nagkagulo kayo kasi napakialaman ng kaaway. Yan ang pakana ng kaaway. Gusto niyang wasakin, gusto niyang nakawin ang kagalakan na meron tayo, gusto niyang nakawin ang mga
ang kapayapaang meron tayo. Gusto niyang nakawin lahat yun, lahat ng bunga ng banal na Espiritu Santo na nasa iyo at nasa akin. Gusto itong nakawin ng kaaway para hindi tayo makapanatiling mamuhay ng may katagumpayan. Hallelujah. Yung ating relasyon sa ating mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan, at sa ating kapwa. Gusto niyang wasakin ang lahat. Kasi sabi nga sa John 10:10, no, ang kaaway ay dumating para ano, magwasak, magnakaw, magwasak, pumatay. Yan ang kanyang trabaho sa ating buhay. Kaya dapat tayo ay alerto palagi upang hindi tayo maisahan, upang yung pamumuhay na mayroong katagumpayan sa ating buhay ay lagi nating mararanasan. Hallelujah. Gusto ng Panginoon na tayo ay makapamuhay ng may kalayaan. Kalayaan, na ulitin ko, walang ibang kalayaan. Hindi kalayaan na sundin mo ang iyong pita ng laman kasi yan ay ang ating mga lumang buhay na pinalaya na tayo dyan, kundi kalayaan na masunod ang tunay na kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Pangalawa, ba sabi nga kanina, we must realize na meron tayong kaaway sa ating mga buhay. At sabi nga doon, na ang unay nais ng kaaway na tayo, sabi, nais na ni Satanas na nakawin ang iyong kagalakan, wasakin ang iyong buhay, ang iyong pakikitungo at mga mahal sa buhay. Sunod, piliin mong kamuhian ang masama. Doon sa pagkaalam natin, alam natin, di ba, na meron tayong kaaway. Kaya nga, sinabi na sa atin, yung mga pakana ng diablo sa atin, na wala siyang ibang gusto kundi wasakin ka. Kaya ano naman ang ating gawin dapat? Ang ating gawin, piliin nating kamuhian ang masama. Choose to hate what is evil. Yung mga gawain ng kaaway, ay atin po itong kamuhian sa ating pong mga buhay para hindi na tayo maalipin pang muli. Ano ho? Kasi diba kanina doon sa ating pinaka-verse, sabi huwag ka na magpaalipin pang muli. So para hindi na tayo maalipin pang muli, ang ating gagawin ay kamuhian natin. Piliin natin kamuhian ang masama. Hallelujah. Choose to hate what is evil. Ayan, hallelujah. Sabi ni Brother Clefton, nakikinig po sa Batangas habang nagda-drive. God bless po sa DLS. Ayan, salamat sa Panginoon. Ingatan ka kapatid sa iyong pagda-drive. Makarating ng maluwalhati, taglay ang tagumpay mula sa ating Panginoon. Hallelujah. Hello po, Brother Larry Bautista. Hello, Sister Ruby Joy. Hello, Brother Crispin. Ayan, at sa inyong lahat yan. Kamuhian natin ang masama. No? Sabi doon sa Kawikaan 8:13, ang takot kay Yahweh ay pagkamuhi sa masama. Dahil alam natin na ang Panginoon, si Yahweh, ang Diyos natin, ang ating Panginoon na ating pong sinasamba at niluluwalhati, He is just. Kaya, yung ating takot kay Yahweh, ito yung magdadala sa atin upang kamuhian natin ang masama. Hindi takot na, ayan na ang Panginoon. Hindi ganun mga kapatid. Kundi yung takot na gawin ang masama sapagkat ang ating Diyos, He is a just God. Nagpaparusa sa mga nagkakasala. Kaya, huwag nating piliing muli ang balikan ang lahat ng mga kasamaan na ating ginawa noon, bagkus kamuhian natin ang lahat ng uri ng kasamaan. Hallelujah. Sabi sa Amos 5:15, kamuhian mo ang masama, ibigin ang mabuti.
Ayan. Ano daw po ang atin pong kamuhian? Ang masama, ang gawang masama at ibigin natin ang mabuti. Hindi ang ating kamuhian, mga kapatid, ay ang ating ang ating kapwa. Kasi di ba minsan, halimbawa, may nag-aaway ang mag-asawa, pinalalayas na, lumayas ka na, ayaw na kitang makita pa. Ayaw ko na yung pag-iitsura mo. Ay siya, ay paano mapapanag-uli ang mabuti, ang maayos na relasyon kung pinalayas mo na. Diba? So hindi po ang tao ang ating kalaban, kapatid. Ang ating palalayasin ay yung espiritu na pilit sumasakop sa iyong asawa. Hindi yun ang palayasin mo, hindi yung iyong asawa. Hallelujah. No? Praise God. Dahil asawa mo na yan. At kung hindi mo yan pagtiyagaan, sinong magtiyaga niyan? Ikaw nga na asawa, hindi ka makapagtiyaga, ay di lalo na yung iba. Kaya, kailangan mahalin natin at ating tulungan na maunawaan kung ano ang tunay na kalooban ng Panginoon. At ang ating kamuhian ay yung espiritu na sumasakop. Parang sa ating mga anak. Pag ang ating mga anak ay talaga namang kainaman na ang mga kabaitan, hindi ang mga anak ang ating pong palayasin o kastiguhin, kundi yung pilit na sumasakop sa kanila. At yun, yung espiritong iyon, yung espiritu ng diablo, yun ang ating palalayasin. Ikaw, espiritu ng katamaran, ikaw, espiritu ng ganito, ganyan, sa pangalan Jesus, ikaw ay aking pinalalayas at wala kang karapatang manahan sa buhay ng aking anak. O, diba? Amen po ba? Mag-amen naman kayo dyan, mga kapatid, para naman malaman kung ako'y may kausap. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hello, Sister Salvi. Mapagpalang hapon, Pastor Dong, Pastor May, at Pastor Rabim, at sa lahat ng mga kaabanger, sabi po ng ating kapatid. Ayan, purihin ang Panginoon sa buhay mo at sa buhay. No? Na kung saan talagang kamuhian natin ang masama at ibigin natin ang mabuti. Ang mabuting gawa, dulot ng iyong kaligtasan. No? Sapagkat lahat ng bagay na ating ginawa nung wala pa tayo kay Kristo, wala naman yung points. Lahat ng mabubuti na ating ginawa ay yung nagkaroon ka ng tunay na relasyon sa Panginoon. Yung ang bunga noon ay ang mabubuti mo. Dahil meron ka na ngayong banal na Espiritu Santo. At ang banal na Espiritu ay may bunga. The fruit of the Holy Spirit meron sa atin. Kaya yun, ang ating pakamahalin. Hallelujah. Sabi pa, masuklam sa masama, pakaibigin ang mabuti. Yun din ang sabi sa Romans 12 verse 9. Hallelujah. Sabi, kamuhian ang masama. Ano ba ang mga masasama? Katulad ng, halimbawa, kasakiman. Yan. No? Yang kasakiman talaga. Yung pag-iimbot sa mga bagay na hindi sa iyo. No? Hallelujah. Yung kasakiman, pita ng laman, at kung ano-ano pa na ginagamit ito ng diablo para mawasak. No? Mawasak tayo. Marami pa yan, ilan lang po yan. Mga pita ng laman. Sabi nga, yung tatlong iyon, na lust of the flesh, pride of life. Ano pa nga ba yung isa? Lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Kailangan talaga ang mga iyan, kamuhian natin ang lahat ng bagay na iyan sapagkat iyan ay hindi mabuti sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. Kamuhian natin ang masama at bagkus pakaibigin natin ang mabuti. Okay? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Iyon ang ating gawin. No? Na alam mo na merong kaaway who hates you. Sabi nga, realize that
realize that you have an enemy who hates you. At sa pamamagitan ng pagkaalam mo na merong kaaway na nagagalit sa iyo, na una, wala siyang iba, kundi ang gagawin lamang niya ay wasakin ka, no? Para mawala ka sa destiny na gusto ng Panginoon sa iyo. Yan, maging bukas ang isip natin po. At ang sabi pa nga doon ay piliin nating kamuhian. Diba? Pag pinili kasi nating kamuhian, wala siyang puwang sa atin. Diba? Pinili natin na ang nakaluklok sa trono ng aking puso ay walang iba kundi ang Panginoon. Kaya maiiwasan natin, malalabanan natin ang mga gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Hallelujah. So, ang sunod, magpasakop ka sa Diyos. Diba? Realize that you have an enemy. Sunod, submit to God. Para malabanan natin ang lahat ng dyablo sa ating buhay. Anong dapat gawin? Submit to God. Hallelujah. Kailangan isuot natin ang ating buhay. Ang hirap po mga kapatid, di ba? Ang hirap po sundin ang kalooban ng Panginoon kung hindi natin isusuko ang ating sarili sa Panginoon. Sapagkat itong sariling ito, punong-puno din to ng mga gusto. Diba? Tapos sa mga mag-amin po dyan, ang ating mga kapatiran, no? Na itong sariling ito, itong flesh na to, maraming boses ito, maraming gusto ito, maraming gusto. Kaya ang gusto ng Panginoon, ipasakop natin ang ating buhay sa Kanya para wala tayong iba. Pag sinakop tayo, pag nasakop tayo ng Panginoon, yung kabuuan ng ating buhay, wala tayong ibang susundin, kundi ang kalooban ng Panginoon. Sapagkat siya ang nakakasakop sa atin. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya sa atin pong buhay mga kapatid, atin pong, ano pong tawag doon? Atin pong mag-isipan kung atin na bang naisuko ang buong buhay natin sa Panginoon. Pag may mga pangyayari sa ating mga buhay, atin pong evaluate ang ating sarili. Lord, sa halip na magtuturo ka, halimbawa, meron kang nararanasan sa buhay mo. Sa halip na magtuturo ka, balik sa sarili. Lord, sa akin pong nararanasan ito, ano po ang tinuturo ko sa akin? Panginoon, talaga bang tunay ba kaya na akin na bang naisuko sa iyo lahat-lahat sa akin? Lord, kung hindi pa Panginoon, ipakita mo sa akin, Lord God, kung ano pa yung mga bagay na hindi ko pa na ipapasakop sa iyo, yung aking mga hanap buhay, yung aking pag-iisip, yung aking damdamin, Lord, ipakita mo sa akin. Diba? Ganyan tayo. Kailangan lahat ng aspeto natin. Kasi diba, ang Panginoon, ang gusto niya, ano daw? Pag inibig natin ang Panginoon, ibigin mo ang Diyos ng buong isip, puso, kaluluwa, at lakas. Buo po doon. Ayaw po ng Panginoon ng half. Diba? Kaya, pag tayo nagpasakop sa Panginoon ng buong buo, makakaasa din po tayo na anuman ang sitwasyon na ating pong mararanasan, anuman niyang ibato ng kaaway sa atin, ang habag at tulong ng Panginoon ay laging nakaabang sa atin. Every day sa buhay natin, ang daming temptations, ang daming challenges, ang daming pangangailangan, hindi nauubos. Pag hinabol natin ang lahat ng iyan, mapapagod ka. Kaya, mas mainam
Habang namumuhay ka, tandaan mo sa iyong sarili, ikaw ay pinili ng Panginoon para mamuhay na ikaw ay mamuhay na may katagumpayan. Kaya araw-araw ng ating buhay, piliin lagi natin ang ganitong uring pamumuhay. So pag ipinasakop natin sa Panginoon ang kabuuan ng ating buhay, makakaasa tayo. Sapat ang biyaya at tulong ng Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah. Ay mga kapatid, ano man po ang mga nararanasan natin sa ating mga buhay, enjoy lang po natin. Lagi lang nating isipin, Panginoon, basta alam ko, Lord, wala kang ibang plano sa akin, kundi pawang mabuti lang. Kahit na may mga proseso, kahit na may mga dinadaanan tayong mga process in life, always know, always put in your mind and in your na pinili ka na ng Panginoon para magtagpuan. Basta lang, ang sabi doon, surrender yourself. Surrender your whole life to Him. Atin lamang ipasakop sa Panginoon ang ating buhay. Ano pa? Ano pa ang ating dapat gawin? Pag sinabi nating we submit our lives to God, una, nagpapasakop tayo. Pangalawa, enjoy God's daily. Enjoy God daily. I-enjoy lagi natin, ano? Kahit na may mga pangangailangan, may mga, ang dami nating hinaharap sa buhay. I-enjoy natin ang presensya ng Panginoon sa araw-araw ng ating buhay. Dahil ito yung ating magsisilbing lakas. Ito yung magsisilbi nating weapon para maharap natin ang anumang hamon sa ating buhay. Paano natin i-enjoy ang Panginoon araw-araw ng ating buhay? Find quiet time and place for Him. Lagi meron tayong may tamang lugar, tahimik para sa ating Panginoon. Sa ating sarili, meron tayong laging pakikipag-ugnayan sa para ma-enjoy natin ang Panginoon araw-araw ng ating buhay. Di po ba mga kapatid, kapag po tayo napakaraming inaharap, pag tayo ay dumadaan na sa mga matitinding mga pagsubok, mga challenges sa buhay, mga pangangailangan o ano man, pag ikaw ay umawit sa Panginoon at ikay nanalangin, ikay nagpuri sa Panginoon, ikay nagbasa ng kanyang mga salita, magpapanibagong muli ang lakas na meron. Amen? Sapagkat sa buhay na ito talaga, wala tayong ibang sandata. Pinaka-safe na lugar ay walang iba kundi sa presensya ng Diyos, sa kalooban ng ating. Hallelujah. Amen? Praise God. Purihin ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Lagi tayong maglaan ng tamang panahon, oras para sa ating Panginoon. Lagi tayong nakakonekta sa Panginoon. Hindi lamang sa ating personal doon sa Panginoon, kundi yung huwag din natin kaliligtaan yung ating fellowship sa ating din pong kapwa. Kasi nakakatuwa po kaya. Akala mo, ikaw lang yung nakakaranas ng mga ganung bagay. Boy, pag ikaw ay napunta sa ibang lugar at ka-fellowship mo ang ibang mga mananampalataya at kayo ay nag-sharing, dumating yung time na kayo nag-sharing, malalaman natin, ay, di lang pala ako. Praise God. No? Na sa mga naranasan ko, akala ko ako lang yung ganito, hindi pala. Lalo tayong na-encourage. At lalo pa tayong nakakapag-encourage pa sa ating kapwa. So we must spend time to God daily. And we will also spend time para sa ating mga kapatid. Para ma-enjoy natin yung presence of God
araw-araw sa atin pong hallelujah. At huwag din natin kalimutan na makinig sa Panginoon. May time tayo na pakinggan ang tinig ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Kaya wag po tayong tawag dito, wag po tayong malungkot, wag po tayong wag po tayong do not isolate yourself. Sabi nga, laging kong tinatandaan talaga yung sinasabi ng Pastor Do. Lalo na pag meron ka mga nararanasan, huwag mo ikulong ang iyong sarili. Dahil pag ikaw lang mag-isa at nakakulong, lalo ka ng pakikialaman ng kaaway kasi sari-sari ang isisiksik sa isipan mo. Hallelujah. Kung ano-ano na yan, ikanyang mga pakana sa isip. Pero pag lumabas ka, pupunta ka sa iyong kapatiran, at ikaw ay doon magpanalanginan, magpalakasan. O di ba naiiba? Mamaya-maya malalaman mo, nagtatawanan na kayo. Pero ang dami-dami niyong hinaharap sa buhay. Ang dami-dami pangangailangan, ang dami-dami natin mga isipin. Pero pag tayo ay naroon, nakikipag-fellowship tayo. We fellowship to God. We have also fellowship with our brethren in Christ. Hallelujah. May nakita akong comment kanina. Sabi nga ni Brother Clepton, Amen po. Correct. Mahalaga po ang pakikipagkapwa. Yes. Kasi sabi nga, no man is an island. Hindi tayo nilikha. Ay kung si Adan nga, kung pwede ba, kung maganda ba ang nag-iisa, kung mas mainam ang mag-isa, ay di sana hindi na ginawa ng Panginoon si Eva. No? Nasiyahan na lang sana siyang si Adan lamang. O di ba? Kaya mahalaga ang ating kapwa. Kaya wag natin pong iwasan yung ating kapwa. Amen po ba? Napakahalaga po. Kasi hindi sa lahat ng panahon sa ating buhay kaya nating gawin ang anumang bagay. Talagang darating panahon na hindi mo kayang gawin. Kailangan mo talaga ang iyong kapwa, ang iyong asawa, ang iyong anak, ang iyong mga kapatiran, ang iyong kapitbahay. Darating talaga ang panahon. May oras talaga kailanganin mo silang lahat sa buhay. Kaya do not isolate yourself. Kailangan natin. May fellowship tayo sa Panginoon, we also have fellowship sa ating kapwa para ma-enjoy natin yung presence ni Lord. Kasi 'di ba, pag ikaw ay halimbawa nagkakasama kayong magkakapatiran at kayo nagse-sharing sa inyong mga buhay, sa inyong mga proseso, sa process ng buhay nyo, sa mga pinagdadaanan ng buhay nyo, pag naririnig mo yung kapwa mo, di ba, pati ikaw napapalakas, pati ikaw na-encourage, ganun pala yun. No? So bakit mas gustuhin pa nating mag-isolate? Pag ganun po ang atin pong buhay, naku, mahirap yan mga kapatid, magkakaproblema lalo tayo dyan. Kaya mainam pa, no? Go fellowship with your brethren para ma-enjoy natin yung presence nila. At diba, pagka nag-share sa inyo, nag-iiyakan na kayo, maya-maya nagtatawanan na kayo. Kaya nga, ang tingin nila sa atin, sa mga hindi mananampalataya, ang tingin nila sa atin ay mga liuba. Baliw daw ang mga born again. Diba? Kasi mamaya nag-iiyakan, mamaya nagtatawanan. Pero hindi nila alam. Nararanasan natin yung presence ni Lord sa ating mga buhay. Yan. Magandang hapon, Pastor Ramalo. Magandang hapon. Kuya Ludi, praise God, nandiyan ka. Parinig mo sa iyong mga yung mga kasama mo dyan sa bahay, yung mga anak at apo. Yan. Hello po, Sister Evelyn. Brother Samuel, mapagpalang hapon din po sa inyo at sa bawat isa sa ating mga kapatid. Napakahalaga mga kapatid, diba?
nung sa creation, nung nakita ng Panginoon, nilikha niya si Adan, nakita niya na kailangan ng asawa. Kaya nilikha niya si Eva at siya ni siya. No? Hallelujah. Kaya para tayo'y ma-enjoy natin yung presence ni Lord, meron tayo laging panahon para sa Kanya, sa ating personal, no, na nakipag-ugnayan tayo, umaawit tayo, nagbabasa tayo, nagbubulay-bulay tayo, nananalangin tayo sa ating sarili, sa ating kapwa, lahat na. At hindi lamang dyan, kaya nga krus, di ba? Ikaw at ang Panginoon, at ikaw naman at iyong kapwa. Hindi po pwedeng tayo-tayo lang. Kailangan talaga meron tayong, we have a fellowship para sa atin din po, mga kapwa. Para lalong ma-enjoy natin yung presence ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Amen. Hallelujah. Yan, praise God talaga, no? Napakabuti po ang Panginoon talaga sa atin. At kung dumating man ang panahon sa ating buhay, nag-i-struggle tayo. May mga nararanasan tayo pero nag-i-struggle tayo. Wala din pong ibang itinuturo ang Panginoon kundi manalangin. Lumapit sa Panginoon at ipanalangin ang lahat ng iyong mga kabagabagan sa iyong buhay. Pray about it. No? Ano man ang mga obstacles, ano man ang mga struggles natin, ating ilapit sa Panginoon. Ating i-identify, ano kaya? Halimbawa, may mga nararanasan tayo sa buhay. I-identify natin. Ano kaya? Bakit kaya? Ano kaya nangyari? Bakit ganito, ganun? No? So, meron tayong mga pagsusuri. At sa ating pagsusuri, pag ang Panginoon, ang Banal na Espiritu Santo, hinahayaan natin magsalita sa atin. Maaayos lahat. Pag lagi nating binibigyan ng pagkakataon, panahon, ang Banal na Espiritu na mangusap sa atin. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kailangan talaga natin, hallelujah, tayo ay magpasakop sa Panginoon. No? Ano nga ulit ang una? Wrong. Lagi na sa ating pong while we live in victory, while we are living in victory, sabi doon sa una, realize that you have an enemy who hates you. Na ano ang trabaho ng enemy na ito? Walang iba kundi nakawan ka, wasakin ka, at sirain ang iyong relasyon sa lahat ng iyong mga mahal sa buhay o sa iyong kapwa. At, hallelujah, yan ang gawain ng kaaway sa atin pong, at sabi pa doon, kamuhian natin ang masama at ibigin natin ang mabuti. At sunod, sabi pa, kailangan i-enjoy natin. Magpasakop tayo sa Diyos. Sabi doon, magpasakop ka, surrender. Submit to God pala. Submit to God. At sa ating pag-submit sa Panginoon, ang ating ginagawa ay we surrender our lives to Him. Everything, every aspect sa ating buhay ay ating pong isinusuko sa ating Panginoon. At ini-enjoy natin ang ating Panginoon. No, araw-araw ng ating buhay sa pamamagitan ng ating continuous connection sa Kanya every day. Prayer, reading, worshiping, and everything. At atin din pong pakikipag-fellowship sa ating kapwa. Okay? At kung meron man tayong mga struggle sa ating buhay, ano din po ang sinasabi? Pray about it. Hallelujah. At ang pangatlong puntos, sa pamumuhay natin na tayo ay victorious, we are living in victory. No, we realize that we have enemy which is Satan. Pangalawa, we must submit to God. Pangatlo, resist the devil. 'Di ba? Nabasa natin kanina sa James 4:4, James 4:7 to 8, at then lahat ng iyon nababasa natin kanina. Kailangan i-resist natin
ang kaaway. Kaya nauna yung submit eh. Diba? Galing talaga ni Lord, no? Una muna, we submit to Him. Ipapasakop muna natin ang ating buhay, saka natin mariresist ang kaaway. Diba? Sapagkat ang buhay na nakapasakop sa Panginoon, pag ikaw ay sakop ng Panginoon, ipinasakop mo ang iyong buong buhay sa Panginoon, lahat, puso, isip, kaluluwa, lahat na lakas, pag pinasakop natin yan sa Panginoon, ang ating magagawa lamang ay tunay na ang kalooban ng Panginoon. Kaya, atin na ngayong malalabanan ang kaaway. We can resist the devil. Sabi nga doon, and the devil will flee from you. Yan. Mahirap po labanan ang kaaway. Mahirap po palayasin ang kaaway kung hindi tayo nagpapasakop sa Panginoon. Kasi baka sabihin ng kaaway, di ba't ikaw nga ay ganito, ikaw nga ay ganyan. Diba? Pero pag ipinasakop muna natin ang ating sarili sa Panginoon, at ang banal na Espiritu naman ang siyang tumutulong sa atin para everyday malalakaran natin ang kalooban ng Panginoon. At sa pamamagitan doon, we can resist the devil. At ang jablong ito ay lalayasan ka na talaga. Kaya sabi dito, receive God's protection and blessing through prayer. Hallelujah. Tanggapin natin yung proteksyon at pagpapala ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Pray for God's peace and truth to fill your home. No? Ay nakikita doon sa Luke 10:5 at John 16:13. Ipanalangin natin na ang kapayapaan ng Panginoon ang siyang babalot sa atin at sa ating buong mga sambahan. Pray for God's deliverance from temptation. Katulad ng sinasabi sa Matthew 6:11 and Luke 22 verse 40. Pray for God's deliverance from temptation. Lagi natin araw-araw ng ating, diba, ang tinuro ng Panginoon sa kanyang Our Father, diba? And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Diba? No? So ganun din po everyday sa ating buhay, Panginoon, sa sa araw po na ito, Lord. Sa pagmulat ng ating mata, Panginoon, aking pinasasakop sa iyo, ang aking mata, ang aking isipan, ang aking aking puso, ang aking lakas, ang lahat, ang kabuuan ng aking buhay ay akin pong ipinasasakop sa iyo, Panginoon. At Lord, iingatan mo po ako na akin pong magawa, akin pong masunod ang iyong kalooban lamang, Panginoon. Okay. And Lord God, ilayo mo ako sa lahat ng uri ng kasamaan, sa lahat ng uri ng mga temptation. Lord, hayaan mo ang iyong presensya lamang ang aking patuloy na maranasan sa aking buhay. Diba? Ganyan ang ating dapat laging ginagawa sa ating buhay para ang kaaway ay sumibat, no? Para umalis, lumayas siya sa atin pong mga buhay at hindi niya tayo mapapakialaman. At ano pa? Put on God's armor each day. Sabi doon sa Ephesians 6:14-18, no? Lagi nating isuot ang helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, gospel of peace on your feet, shield of faith, and sword of the Spirit. No? Sa pamamagitan nito, malalabanan natin ang lahat ng uri ng pakana ng dyablo sa ating mga buhay. Lagi natin suot-suot ang helmet of salvation. Lagi nating tatandaan, ako'y niligtas na ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon ay ang lakaran ko, ang pamumuhay na may katagumpayan. Yan. At sa pamumuhay ng may katagumpayan, ang Diyos ay sapat na ipagkaloob sa akin ang lahat ng aking kakailanganin upang malakaran ko ang mga bagay na ito. No? Lagi, Panginoon, balutin mo, Panginoon, ang aking puso, ang aking dibdib, Panginoon, lahat sa aking buhay, Panginoon, ang aking damdamin, Panginoon. Lord, wala pong
papasok sa aking isipan, Panginoon, ng mga karumihan, mga unrighteousness, ganyan. Lagi natin ipapasakop sa Panginoon, Lord. Ang papasok lamang sa aking isipan at sa aking puso ay pawang kabutihan na iyong kalooban. Lahat ng righteousness, Panginoon Lord. Ito lamang ang papasok sa aking pong puso at aking pong isipan. Lagi nating suot-suot ang katotohanan ng Panginoon ay sinasabi sa kanyang mga salita. O diba? Kaya napakahalaga na lagi po tayong maraming nakaimbak na salita ng Diyos sa atin pong buhay. Para sa everyday ng atin pong pamumuhay araw-araw. Anumang lakad, anumang gagawin natin. Magagamit natin ang bawat salita ng Diyos para sa bawat sitwasyon ng ating mga buhay. No? At patuloy, lagi sabi nga, at atin palaging ipahayag ang kabutihan ng Panginoon. Sapagkat kapag ginagawa natin itong, if we preach the gospel, we share the gospel, makakaasa tayo. Sabi nga niya, di ba, sasamahan ko kayo hanggang sa huli. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Laging ang ating pong, wala po talaga tayong ibang kailangan, mga kapatid, para malakaran natin ang buhay no, naganap at kasiyasiya, buhay ng matagumpay sa harapan ng Panginoon. Wala talagang iba, kundi manatili lang talaga tayo sa Panginoon. Talagang hayaan natin sakop tayo ng Panginoon araw-araw ng ating buhay para anuman ang mararanasan natin, makakaasa tayo. Na ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran ay totoong Diyos na nagtagumpay na sa atin. Hallelujah. Ano pa? Sabi nga doon, wasakin ang lahat ng di makadiyos na bagay sa inyo, ang di makadiyos na bagay o iyong mga pag-aari o iyong pag-aari. Kung may mga bagay sa iyong tahanan na pagmamay-ari ng iba na hindi ninyo mawasak, tatakan ito ang dugo ng Panginoon Jesucristo sa ating mga buhay. We need to destroy everything ungodly and is in your possession kung meron tayo sa ating mga buhay. Lang mawasak para wala bang magiging entry point ang kaaway sa atin. Kasi maaaring lagi ko naalaala po yung like, kinukwento ni Pastor sa isang lugar na laging meron doong mga painting, may mga talagang, may mga mararamdaman mo mga kaibang espiritu. So, katulad ng mga ganun, basahin natin. Ano mang meron sa ating tahanan na akala natin ay okay lang. When na-realize natin, ay parang may something. Ano mga bagay, meron tayo dyan na hindi kalooban ng Panginoon. Atin po yan. Hallelujah. Katulad ng sa amin pong mga Bible study, alam niyo naman po, sa lugar ng Batangas ay talaga namang halos ang mga katandaan talaga doon ay may mga anting, kaya talagang kailangang wasakin. Sabi ko sa kanila, sabi namin sa kanila sa bawat mga Bible study, iyan ang lalong nagpapahirap sa inyong mga katawan, sa inyong buhay. Dahil hindi yan kalooban ng Panginoon. Kaya lahat ng iyan ay wasakin para wala nang magiging entry point ang kaaway sa ating mga buhay. Ano pa? Avoid temptation. God calls us to be wise more often than He calls us to be strong. Masigit na gusto ng Panginoon, tinawag tayo ng Panginoon na lalong magiging wise, no? So, sa ating buhay sa araw-araw. Kasi sabi ko nga sa inyo, araw-araw, kahit po dyan halimbawa, yung si Brother Clepto na nagdadrive, maraming temptation din dyan. No? Sa daan, maraming po pwede kang
maisahan ng kaaway. Sabi nga niya kanina, ang haba ng traffic. No? Salamat sa Panginoon, siya'y naka-tune in at hindi siya mapapasukan ng, ng kaaway, ng kung ano-ano sa kanyang isipan na matitempt, di ba? Kasi kahit saan po tayong, nandyan talaga ang kaaway ay napakaraming kapamaraan para tayo'y matempt, no? Para mawala tayo sa focus. Kaya i-avoid natin temptation. Merong sa awit nga sabi, baga, kung alam mo ikaw ay, halimbawa, pupunta ka sa isang lugar na alam mo naman na hindi mo kakayanin. Bawa, pupunta ka sa pupunta ako sa club at doon ako maghayag ng salita ng Diyos. Siya, ikaw na talaga ang pumasok. Mag-ingat kasi baka hindi mo kakayanin. Sa halip na ikaw ang makaakay, ikaw pa ang maakay. Kaya, alam mo sa sarili mo na hindi ka naman doon. Hindi naman yun ang pinapagawa ng Panginoon sa iyo. Avoid it. Avoid temptation. May nabasa din ako. Sabi nga doon, para daw po sa mga mag-asawa, para hindi, kahit mahal na mahal mo iyong asawa, at para hindi ka matempt sa iba, huwag kang mag-open, no? Huwag kang mag-open ng iyong mga problema sa iyong opposite sex. No? Wow, meron kang kaibigang lalaki, doon ka ngayon nag-open ng iyong mga mga hinanaing sa buhay, no? Hanggang sa isang araw, hindi mo na malayan. Nako, nahulog ka na pala sa temptation. Kaya napakahalaga. Sabi nga doon, magiging matalino. Be wise. Maging matalino tayo. Sa araw-araw ng ating buhay matalino. Dapat lagi tayong maging matalino sa ating mga desisyon, sa ating mga pagpili, sa lahat ng ating ginagawa sa ating buhay. Kailangan magiging wise ka. Kailangan talaga. Hallelujah. Jesus tells us to pray for deliverance from temptation. Yun po yung makikita natin doon sa Matthew 6:11. Luke 22 verse 40. Hallelujah. Makikita natin. Talagang tinuruan tayo ng Panginoon na manalangin. Diba? Diba siya nga mismo ang pinaka-great example sa atin. Sa lahat ng bagay, lalo na ang pananalangin, ang ating Panginoon. Madaling araw pa lamang nananalangin. Siya po ang pinaka-great example natin sa ating pong mga buhay. Kaya napakahalaga po mga kapatid na sa ating buhay bilang tayo mga pinili ng Diyos. Balikan ulit natin ating pinaka-verse doon. Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin pang muli. Yan ang sabi ng Galatians 5 verse 1. It is for freedom that Christ has set free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. So, sa ating pong buhay mga kapatid, alam natin, ikaw at ako, ikaw na nakikinig dyan, na alam mo na pinalaya ka na, ikaw Brother Clifton, Sister Anacleta, si brother ba ito si J. Lord, brother ba ito or hindi ko po alam, no? Ayan, Sister Sally, si Brother Jonah, Sister Josephine, sino pa yan? Si Brother Samuel, Sister Evelyn, si Brother Ludi, Pastor Amalo, Sister Rosemary, Sister Salvi, Sister Edna Masigla, Sister Cheryl, at lahat-lahat pa, Pastora Jenny Rose, lahat dyan, ng mga nariyan, Brother Crispin, Sister Ruby, Brother Larry, Sister Rosemary, sino pa, diyan, lahat po kayo, si Nanay Shoni, Pastor Walter, lahat dyan, na mga nariyan,
Alam natin sa ating puso't isipan na tayo yung mga pinalaya ng Panginoon. At ang Panginoon ay walang ibang gusto. Sa pagpalaya niya sa atin, huwag na natin pang muling balikan yung mga bagay na kung saan pinalaya na tayo ng. Amen? Sapagkat ang gusto ng Panginoon, maranasan natin ang buhay na ganap at kasiyasi. Kaya, kung tayo magpaulit-ulit sa ating pong mga pagkakasala. Kaya, di ba, sabi nga kanina, nung pinagaling niya ang isang paralitiko, anong sabi niya? Pinalaya ka na. Pinagaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkasala. At baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama. Hallelujah. Kaya, napakabuti po ng Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. Isipin po natin kung gaano kahirap ang binataan niya para palayain ka at ako. Tiniis niya lahat yun para lang tayo palaya. Kaya nga ang encouragement po para sa isa't isa sa ating. Dahil tayo ay nagdesisyon na, diba? Kung tayo nagpabaptize, talagang, sabi nga sa kanta, I have decided to follow Jesus. 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 No turning back, no turning back. Amen? Hallelujah. Pag ikaw ay nagdesisyon na sumunod kay Kristo, kapatid, sabihin mo sa iyong sarili, wala nang atrasan. Wala nang balikan. Tuloy-tuloy lang. Purihin ang Panginoon sa buhay mo at buhay ko. Kahit na sabihin pa natin, ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon ay hindi madali. Pero gusto naman ng sabihin ng Panginoon sa iyo at sa akin. Basta't magpasakop ka lang sa Panginoon. Ang lahat ng iyan, mapapagtagumpayan natin. Dahil pinagtagumpay na tayo at pinalaya na tayo ng ating Panginoon. Lakaran lang natin ito. At ipamuhay natin ito sa araw-araw ng ating buhay. Purihin ang Diyos, mga kapatid. God bless po sa atin. Bawat isa, nawa po sa hapong ito, tayo po ay may natutunan, may napulot, at meron po tayong patuloy na ating pong mapagbulay-bulayan sa ating pong buhay. Ang salita ng Diyos, sabi nga ng kanyang mga salita, ito yung tanglaw sa ating pong mga buhay. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. O aming Diyos na makapangyarihan. Panginoon, kami po'y nagpupurit ng papasalamat sa iyo. Tunay ngang ikaw ay Diyos na mabuti. Ikaw ay Diyos na tapat. Ikaw ay Diyos, Panginoon, O God, hallelujah, na hindi nagbabago mula noon hanggang sa mga oras na ito. Ikaw ay Diyos na nahahabag, Panginoon, O God, sa amin, Panginoon. Ikaw ay Diyos na higit na umiibig sa amin, Panginoon, O God. Kaya naman, Panginoon, nagpapasalamat kami. Dahilan sa ginawa mo, Panginoon, na pagliligtas sa amin, O God, pag-ako mo ng aming mga kasalanan, at kami ay pinalaya mo, Panginoon, O God. Lord, naranasan namin ang tunay na pag-ibig at tunay, Panginoon, O God, na kalooban mo sa amin. Kaya Lord, dalangin ko, Panginoon, sa bawat isa na nakikinig, Panginoon, O God. Sa hapong ito, dalangin ko po, Panginoon, anuman din po ang kanilang pinagdadaanan sa kanilang mga buhay. Lord, I pray na ikaw ang Diyos na patuloy na magbibigay sa kanila ng kalakasan.
na magpatuloy, Panginoon, na ipamuhay ang katagumpayan mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, salamat dahil ang iyong mga pangako, Panginoon, O God, ay dito kami nabubuhay, Lord God. Bagaman, Panginoon, kami nakatira sa mundong ito na punong-puno ng kasamaan, Panginoon, O God. Lord, hallelujah, makakaasa naman kami na ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay nangako sa amin na anuman ang aming sitwasyon ng buhay, hindi mo kami tatalikuran, hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan. As long as, Lord, na kami ay lagi at magpatuloy sa paglakad sa iyong kalooban sa aming buhay. As long as pinasasakop namin ang kabuuan ng aming buhay, lahat ng aspeto ng aming buhay ay aming ipinapasakop sa iyo, Lord, makakaasa kami na matatamo namin ang lahat ng pangako mo sa amin. At ikaw din ay nagsasabi ang lahat ng mga paghihirap, lahat ng mga nararanasan namin, ito'y panandalian lamang, Panginoon, na hindi kayang ikumpara, Panginoon, sa amin kung mararanasan sa pagdating ng panahon na ikaw ay makapiling namin. Lord, I pray na sa bawat Kristiyano, sa bawat mga anak mo, Panginoon, sa bawat mga tagasunod mo, Panginoon. Hallelujah. Nawa, Panginoon, O God, patuloy mo kaming patatagin, palakasin, Panginoon. Payabungin pa, palalimin pa ang amin pong pananampalataya sa iyo, Panginoon, O God. Ang aming pagtitiwala sa iyo, ang aming pagkakilala sa iyo, Panginoon. Yung aming relasyon sa iyo, Panginoon, O God, ay lalo pang lumalim, Panginoon, O God, upang anuman ang mararanasan namin, Panginoon, sa buhay na ito, hindi kami tatalikod, hindi kami lalayo sa iyo, Panginoon. Bagkus, Panginoon, patuloy kaming magsusumiksik sa iyong presensya, Panginoon. Sapagkat, Lord, ikaw ang nagsasabi, draw near to God, and God will draw near to you. Panginoon, marami pong salamat. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon, O God, na iyong mga anak, na iyong mga lingkod, Panginoon, O God, na nakikinig, nakarinig ng iyong mga salita sa hapon ito. Patuloy mo silang ingatan at pagpalain, proteksyonan at ilayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Ilayo sa lahat ng uri ng mga temptation, Panginoon. Lord, we submit to you, Father God, and we resist the devil, Panginoon, O God, Lord. All the works of the enemy, Panginoon, we cancel it in the name of Jesus sa aming pong mga buhay. And Lord God, let your holy presence, Father God, dwells in our hearts, O God, every minute, Panginoon, ng ating buhay. Ano man ang aming gagawin, ano man ang amin po, Panginoon, saan kami tutungo, ano man ang aming gagawin, ang laging nasa puso namin, Panginoon. I will do everything, Panginoon, to give glory to the King of Kings and the Lord of Lords. Salamat, Panginoon. Basbasan mo po kaming lahat. Ang mga anak na may mga hinaharap sa buhay, ano man po ito, Panginoon, sa aspeto ng kanilang buhay. Salamat. Patuloy mo silang palalayain, Panginoon, at pagpapalain. Lord, maging ang amin po, Panginoong DLS, Panginoon. Patuloy mo itong patatagin, patuloy mo ito, Panginoong palakasin, Panginoon, O God. Marami pa pong maaabot, Panginoon, O Diyos, Lord. Ang platform na ito na iyong ipinagkaloob, Panginoon, O God. Salamat sa bawat lingkod mo na gagamitin mo, Panginoon, upang mangaral na iyong mga salita, Panginoon. Lord, sa bawat pagkakataon, Lord, we pray na ikaw ang Diyos na patuloy na kumilos, Panginoon, O God. Sa bawat tao na makakapag-tune in, Panginoon, makakapakinig na iyong mga salita, Lord, salamat ikaw din sa bawat oras na sila'y makinig. Ikaw ang patuloy na kumilos sa kanila. Lord, salamat po. At marami pa pong maaabot na mga kaluluwa at maaakay sa iyong paanan, Panginoon, O God, upang ang iyong mga anghel, Panginoon, O God, sa langit ay sama-sama ding mag-celebrate, Panginoon, O Diyos. Hallelujah. Ganon din kami dito sa lupa, Panginoon, na sama-sama din nagsiselebrate, natutuwa, nagagala kapag may mga nadadala kaming kaluluwa sa iyong harapan, Panginoon. Lord, salamat po. Yung mandato na iyo po ibinigay sa bawat isa sa amin. Na ang bawat isa sa amin ay humayo, Panginoon, O God. At kami, Panginoon, ay magpakarami, Panginoon. Lord, amin po, Panginoong, ihayag ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan sa lahat ng uri ng tao, Panginoon, upang lahat din, upang marami din, Panginoon, ang makakaranas
sa iyong tunay na pag-ibig, Panginoon, na amin din pong naranasan. At sila man din ay makaranas ng kaligtasan at kalayaan, Panginoon. Sa lahat ng uri, Panginoon, na gumagapo sa kanilang mga buhay. Lord, sa iyo namin ipinagkakatiwala, sa iyo namin itinataas ang lahat ng ito. Pinagpala mo na po ang buong maghapong ito at sa iyo namin itinatagubilin ang mga susunod pa namin gagawin, Panginoon, O God, sa aming pong buhay bilang mga mananagumpay na, Panginoon. Sa iyo lahat ng papuri, sa iyo lahat ng pasasalamat, sa iyo lahat ng pagdakila, sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus, itong aming samot dalangin, sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin.